Kung pwede kang magtanong ng isang bagay tungkol sa past ko, ano yun? Pre, makinig ka muna. Yung kaibigan lang. Siya. Nagkumando pa talaga. What is that? Ay, nakalak pa. Hi! Good morning. Morning po. Vlog na ba yan? Oo. Ay, hello po mga ka-business. Yan ang anak mo. Tuligo. Mamaya, pinaliguan nino? Ni Lola Ghost. Masus! Ano yung ano niya, pulbo niya? Oh, may pulbo siya mga ka-business eh. So yun na mga ka-business. Hello sa ating umaga po mga good morning. Ayan today samahan nyo kami. Meron kaming lakad. Dalawa po agenda namin mga ka-business. Mga ka-business, pupunta kami ngayon sa sa Ever. Kung saan doon na nakalibing yung papa ni Ate Jo. No? Tapos bibisitahin lang natin kasi sobrang tagal na huli natin siyang August, nung birthday ni Mama, August 6. Siyempre, lahat tayo may miss naman din si Tito. Wala, punta na natin. Tapos pagdating natin doon, meron tayong gagawin part 2 ng ating card. Ayan. Anong tawag dyan? Comfort card. Sa mga nakapanood po ng part 1, alam nila yan. alam nyo po yung yung napag-usapan namin dito. Ngayon magkaka-part 2 na po. Pero ang twist ay sa Ever po habang andun nakaupo sa tapos kasi nag-mansari din kasi kami last time nung 18, 20 na kasi ngayon. 2 days ago. So ganda to. After ng anniversary, yung first month after anniversary, no? Sige. Mga kabisa, samahan nyo kami. At kwentuhan lang tayo ng konti. Kasi ngayon lang kami nagkaroon ng maluwag-luwag na time, no? Thank you sa inyong support. Alright, see you later. Dito na tayo. Punta kay Lolo. So yun mga kabisnes, dito na kami. Ayan, mag-set up lang kami sa labas. Okay? Time-lapse natin. Sige. Ano natin may ilalagay? Ako bahala. Ay hindi, may ano pala ako. May tripod pala ako. Sige. Alright. Wala mo siya dyan. Hindi. Ako bahala. Wait lang. Bossing. Pagod. Dito ka lang. Shh. Gio. So yun na mga ka-business, habang inaantay namin yung tapos na kami mag-set up. Lumipot kami dito sa may puno kasi Pero andun lang si Papa. ayun lang siya. Mamaya. Ayun, kita na naman yan. Kaya na namin si Gio. Ayan. Alam nyo mga ka-business, Gio, you wanna eat? Kain ka na.
Ngayon ka na dito. Kaya mo pa? Oh, kain. Don't tell me ayaw mo niyan. Hindi, nasa galaan daw siya. Mamaya yung kakain. Alam nyo ba mga ka-business na yung ganitong setup, pag-usapan namin ni Ate Jelda na ano, ewan ko kung rinig ba yung boses ko. Check mo muna kaya. Ayan, voice test done. Sabi. Ayan, alam nyo ba mga ka-business na before pag-usapan namin ni Ate Jel na pangarap namin na makapag-camping na ganito. And one of these days gusto kong maranasan. Okay lang. Na one of these days na makapag-camping kami ng ganito. Overlanding sa ibang lugar. Pero konti lang. Sa ibang lugar. No? Suggest nga kayo ng mga camping site kasi nagsasearch ako. Medyo malayo-layo sila. Tsaka ano, ayun, gusto lang namin. Something new. Pangarap lang namin. Yung merong picnic na mat. Yun, tapos may mga May pagkain. ganito. Ayan. Tapos dati, hindi pa yun siya natutupad. Tapos, first time namin mag-ganon. Dito pa sa, dito sa Ever. So, may binili kami nun na mga pagkain. No? Tapos mga pagkain. Shake, ganyan. Tapos nag-picnic kami dito. Ganon. Tapos, ayun. Sana one of these days matupad yun. Pag nagkaroon tayo ng time. So, ayan. Habang nandito kami, nag-aantay kami ng food. Naroon na natin tong ano, yung part 2 ng ating comfort cards. Kasi sobrang dami pa na ito. So, marami pa tayong pagtatalakayin, ano, mga business. Alright. Alright. There you have it. So, ganoon ulit, mga ka-business. Same amount of questions. This time, di na tayo magkakamali. No? Same rules kapag hindi naman siya applicable sa amin. Buhunot ng isang card. Diba? Shopple na natin to. Habang nag-aantay tayo, nagpag-grab lang kami ng pagkain. Kasi after dito, mga ka-business, diretso tayo ng MOA. Isang card lang. Hindi, dalawa. Diretso tayo ng MOA dun. Panoorin natin sunset dun kung magkakaroon man. Kasi today is maulan na. Medyo makulimlim. Alam ko may bagyo ngayon eh. Nando, si Bagyong Nando. Letter N na pala, no? Ginagawa, ano siya, pwede raw maging super type. Ay, talaga? Okay, game. 1. Hawa kung masabi lang kamay sa akin. Sige, huwag tagsampu na. Dalawa. Sige, dalawa na isa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pakibilang nga. Eh, di 12 na to. Hindi, sakto. 1, 2, 3, 9, 10. 10 cards. So, bago muna natin tong... Ay, hindi. Pagka ano pala, mabubunod tayo pag applicable na. Ay, naulit na to eh. Ay, talaga ba? Ito. Sige, kuha ka na lang pagka ulit na. Ilan yan? 3. Ito pa. 1, 2, 3, 4. Ay, hindi ito na ulit ah. Ha? Hindi pa to. Sayang. Ay, ito tapos na to. Ito pa. Dalawa. Ito pa. Bakit ito lang? Walang papangit nung kasi. Ilan nung bigyan mo? 4. Hindi. Bato, pick. Okay, ikaw mauna. Ano yan? If you were to choose a song that would describe me, ano yun at bakit? Describe you. Sabi ko kasing kanta na alam eh. Pero... Ano nga yung kinakanta ko sa'yo? Ayun, bubbly, mga ka-business. Kasi dati,
Alam niyo yung bubbly na kanta? Yung Colby Kailay. Yung bubbly. Kasi dati mga ka-business, lagi kong sinasabi sa mga tropa ko na even before na pagka nagkakaroon kami ng time kakasama, meron kaming mga rants, ganyan. Tapos may mga sana, mga ganun. Tapos ang lagi kong hinahanap talaga, sabi ko sana makakilala ko ng na babae na bubbly yung personality niya. And yeah, alam niyo ba kung gaano ka-bubbly ito? Sumobra sa bubbly. Ayun, bubbly. Sa tumatos and nagpigumano wherever it goes. Already know they just time to place for a while now. Ayun, next. Ano yung mga ginagawa ko na you find most comforting? Presence mo pa lang kasi comforting na yun eh. Mga ganun ka-business, ganung level, yung makita ko lang yung presensya niya. Wala akong matukoy na specific. Basta kasi lahat eh. Basta makita ko lang siya mga ka-business. Ayun. Kung pag-uusapan na specific. Siguro kapag, ayun, na, dito na rin tayo sa cementerio, siguro pag dinadalaw ako ng lungkot, ganun kay Papa. Ayun, most comforting. Kapag malamang, kino-comfort niya rin talaga ako. Presence ko, kumbaga. Oo. Kasi pag sinabing presence, in general. May next? Ito yung tanong next, mga question. Bakit ako? Sa dami ng pagpipilian. Joke lang. So, isa ako sa mga pinagpipilian. Ay, hindi. Oh, no! Ilang lang? Nagalit pa, nag-away pa. Sakit lang na. Hindi naman. Hindi, syempre, bilang lalaki, syempre, may karapatan naman tayong pumili. Ikaw rin naman, bilang babae, bilang tao. You always have the right to choose. Choose pala, na sino yung mga kasama mo. Syempre, bakit ikaw? First of all, yun nga, yung unang in relation with the first question kanina, na yung hinahanap kong personality, nakita ko naman sa'yo. At isa pa, masaya ako pagkasama kayo. Wala akong ibang nararamdaman. Hindi ako naiirita, gano'n. Like before. Tapos, naiirita lang ako siguro kapag ka naiirita ka. Gano'n. Pero pag masaya ka, masaya ako. At yun nga. Bakit ikaw? Siyempre, lahat ng hinahanap ko nasa iyo. Wala na akong ibang hihilingin eh. Andyan na lahat. Physical, mental, physically, emotionally, check sa akin mga kapatid. Do you think na need natin ng improvement sa communication natin? How? Actually, oo. Agree din ako. Malaking improvement yung kailangan. Pag nag-aaway kasi kami nito, kulang yung communication skills. Sino? May isa sa amin doon hindi nakikinig. Kulaan na lang po kung Sino nga? May aminin mo na. May times mo kasi mga ka-business na Siyempre, normal lang naman yung emosyon na galit. Oh. Normal lang magalit. Normal magalit. Pero pag ando na sa puntong kailangan ng ayusin, may isa sa amin na nagmamataas pa. Hindi ko alam kung sino. Sino kaya yun? Parang ayaw umamin. Pero don't get us wrong mga kabis. Naayos namin siya. Oo naman, kaya kami nandito siya within the day lang din naman. Hindi si Ate Jal yun mga kabis. Yung pagka siyempre kapag gusto mo na ayusin yung isang bagay, ayaw niyang makinig. Minsan, siya, basta mahirap siyang pero kapag maayos naman siya, maayos naman na, okay naman na, nakapag-usap na kami. Ayun, naging okay na siya, nakikinig na siya. Pero pag galit siya, most likely, mga kabis, pag nag-aaway kasi kami, lagi ko sinasabi sa kanya, bigyan niya muna ako ng space, ng time, para magpalamig din. Ang pangit naman kasi nung parehas na mainit ulo namin. Tapos parang pag nag-uusap pa kami, tapos lang nagsasabong kami talaga. Yun nga yung sa tingin ko natututunan natin ngayon.
kailangan kasi pag nagbigay ka ng space, meron ka rin assurance na after ng space na to, sa akin ka pa rin. Oo naman. Kasi syempre galit siya eh. Tapos, ayan. Iwanan ko muna sa isang tabi o kaya uwi muna ako. Oo. Tapos pagbalik ko, okay na kami. Ikaw naman. Kung nawala ang lahat, trabaho o pera, will you still choose? Oo naman. Alam mo, sa totoo lang, we've been in high and lows. Diba? Diba? Actually ngayon, sobrang hectic ng mga bagay-bagay. And kahit na mawala lahat ng yun, basta kasama kita, alam ko na magiging okay lahat at saka magiging masaya pa rin ako. Ikaw? Oo naman. Okay. If there's a wish na pwedeng mabigay sa relationship natin, ano yun? May wish ka na pwede na gusto mo magkaroon tayo or what? Sa relasyon natin. Ito kasi relasyon namin mga ka-business. Isa rin pupuntahan nito kasalan din mo. Yun yung wini-wish ko sa relasyon namin na yun na lang ang pinakabagsak namin dalawa. Kasalan. Ayun, kasalan na makasama ko siya habang buhay. Wala na siyang magagawa mga ka-business ako na to. Wala namang gagawin. Mga ganun mga ka-business. Yun yung wish ko sa relationship na. Sige. Malapit na yan. Ano ang biggest goal na gusto mong maabot natin? Biggest goal, syempre yumaman. Diba? Yung mga pangarap natin, yung lahat ng pangarap natin na maabot. Typical na pangarap ng lahat ng magkasintahan, di ba? Oo. Tapos biggest goal, yung magkaroon tayo ng business na functional at saka lumalago. At makasama kita syempre na abutin lahat. And I'm so lucky kasi sa lahat ng bagay, willing kang suportahan ako. Alam. Isa pa yun na, ayun, pansin ko sa kanya, kahit anong sabi ko, Mar, ganito ako, ganyan. Yun, siya rin mismo nagpupush sa akin na, sige Mar, kaya mo yan, mga ganun. Pero at some point, syempre, mas negative siya kumpara sa akin. More likely, parang nag-overthink siya sa mga bagay and ako naman yung taga-balance na ganun. Yun ang goal ko talaga, yumaman. Tsaka syempre, mabigyan ng magandang buhay, magiging pamilya natin at saka yung pamilya natin sa ngayon. Okay? Ako na ba? Ay, hindi. Ikaw nang tanong. Okay. Ano ang biggest fear mo para sa future natin? Yung mga kabis, mag-fail. Mag-fail kami. Siyempre, di ba, as couple, di ba, nagpaplano naman talaga lahat ng yan eh. Pero pag dumating yung punto na paano kung mag-fail, Overthinking yan. ayun, paano kung mag-fail lahat? Hindi namin makuha yung mga gusto namin. Pero syempre, para makuha natin, di ba, lalaki pa natin ang panalangin. Oo. Yun na naman yung biggest Anong fear. specific failure yung kinakatakot? Financial siguro. Financial? Financial. Mukhang pera. Sinong hindi? Charot. Hindi, ayan. Siyempre, wala namang masama doon. Oo. Tsaka yung ako din gusto ko rin tanungin, gusto ko rin sagutin. Ang fear ko yung, yung hindi na tayo nagkakasundo sa mga bagay na gusto natin. Oo. Hindi na tayo nagmi-meet. Oo. Hindi na tayo nagkakasundo. Baka may sarili ka ng gusto, ako may sariling gusto. Tapos, Hindi na nagtutugma yung mga goals natin. ayoko na. Recall an event from our relationship na sobrang nahirapan tayo ngunit nanood-pasan nating dalawa. December. Meron kasi kaming pagsubok na mabigat ng December. Hindi ko na-disclose, syempre. Syempre, yung mga problemang hindi na kailangan i-vlog. Oo. Alam mo, sa totoo lang mga ka-business, sabi ko nga sa kanya, lalo na nung kakakilala pa lang namin, sabi ko, parang ang tagal na nating magkakilala. Parang ang tagal na nating, mag-boyfriend, girlfriend. Sa dami ng pagsubok at kabibigat na pagsubok pinagdaanan namin. Sa totoo lang mga ka-business. Walang nakakaalam, halos actually. Pero syempre, we have our own battles na sa atin na lang. Diba? Outcome lang. Oo, and
tsaka off-cam, tsaka off-family, di ba? Ayun. Awa ng Diyos, nandito pa rin kami. Eto. What's the greatest thing I've said to you before na hanggang ngayon naaalala mo pa rin? Greatest na positive na sinabi ko sa'yo na hanggang ngayon naaalala mo pa rin. Oh, kasi wala ako sinasabing matino. Hindi, joke lang. Ano ba yung tumatak sa'yo na sinabi ko na hanggang ngayon naaalala mo pa rin? Parang hirap mo. Yung ano, yung... Kung ikaw ba, kung ako ba nagtanong sa inyo, ano yung nasagot ka? Meron. Like what? Sige. No, yung nagpapakita ng pagmamahal, pag-unawa, ganun. Kinder words. Hanggang ngayon na, parang naging habit ko na nasabihin sa'yo lagi. Mga ganun. Ang pukang bibig niya kasi ngayon mga ka-business, papakasalan niya ako. Yun ang tumatatak sa akin. Kasi dati, di ba? Before. Nakwento naman na yun dati sa vlog, yung kakakilala pa lang namin, pero pinangakuan niya na ako agad ng kasal. Na hanggang ngayon ay bukang bibig niya at sinasabi niya malapit na raw. Hindi kasi dati, sa akin. unang meet namin, eto magkakaroon kami vlog mga ka-business yan. I-recreate namin kung paano kami nag-meet. Sige. Maganda yan mga ka-business. Ayun kasi, pagkasakay na sa Vios, siyempre, kuwentuhan kami, di ba? Tapos sabi ko, gusto ko na magpakasal. Gawin ako agad sa kanya. Siguro hanggang ngayon, nagugulat pa na siguro siya na kasal agad. Yun yung una ko sinabi sa kanya agad mga kumis. Kasal agad, kakilala pa nga lang natin. Okay. Oh. Pero ano yung kind words na, sorry, na narinig mo sa akin na, tumatak sa'yo? Papakamot ako ulo ng matangko. Sabi mo yun, no? Kind words. Kunyari, kapag nandun na tayo sa sitwasyon na ang hirap-hirap. Ay, lagi mo siguro ako minomotivate. Ayun nga kasi negative ako minsan madalas nga negative ako mga kapustis. Pero siya palagi yung nag-motivate na wag nga akong nega, na mag-isip lang dapat ako ng positive. Yung mga ganong kind words. Optimist kasi ako mga business. Bihira ako maging negative. At nagiging negative ako kapag sobrang hindi ko na kaya. Okay? Para. Kung pwede mong ibalik ang isang masayang core memory natin, ano yun? Alam ba nasa isip ko? Ano? Isa yun, pero yung first ever road trip natin. Yung first ever namin mga ka-business na umahay kami malayo. Hindi ko na sabihin kung saan. Umahay kami ng malayo. Tapos yun, masaya lang kami ng araw na yun. At yun daw yung first long drive ever. Yeah. Sobrang layo. Ay, sobrang layo. Hindi, joke lang. Ano lang naman, hindi naman ganun kalayuan. Pero para sa akin kasi malayo na siya. Dahil hindi naman ako nagdadrive ng malayo eh. Noon. Na first time ko pa parang bago pa lang ako sa sakyan. Ganun. Hindi pa masyadong matagal sa akin si Vios. Tapos yun, medyo nag-drive lang kami ng malayo para sa akin. Sobrang saya. Naalala ko yung sinabi mo kanina. For memory din yun. Saya din. Sige, ito. Kung ewan ko gusto mo sagutin to. Kung pwede kang magtanong ng isang bagay tungkol sa past ko, ano yun? How's your life before? Wala, ganun din yun eh. Yun na yan eh. Hindi ako sumagot nun dati Talaga ba? Oo. Ano ang buhay mo nung wala ako? Yun nga, sabi ko diba, di ko man in-expect na magiging ganito. Na ganito pala yung personality ko nung nakilala kita. Bubbly ka rin pala. Oo. Kasi dami nagsasabi sa akin. Actually, dun din sa church namin di ba? Oo, mga Nagugulat yung mga tao lang, ganito na si David. David si tawag sa akin sa church eh.
Ganito pala siya. Tapos sa bahay namin, ganun din. Dati hindi daw ako nakakausap. Totoo yan mga ka-business talaga. Ang daming nagsabi nun. Ang daming saksing buhay na nagsabi sa akin. Lalim Na hindi nakasuplado raw talaga nito kahit sa church namin. Hindi Kasi namamansin, hindi siya palangit. Kahit sa bahay nila, lagi lang siyang nasa kwarto, seryoso. Mga ganun lang mga ka-business. Let me explain. Kasi yung environment ko before, nakakairita siya. Parang lagi akong stress, lagi akong something na, I don't know, I can't explain na ano ba yung feeling na yun. Basta lagi na lang akong lalim ang iniisip, parang gano'n. Parang hindi ako masaya. And I found my happiness when I met him. Oh, natutuwa nga ako mga kabis pag sinasabi niya na napapatawa ko raw yung pamilya niya. Sila Tita Gold. Oo, kasi walang ganyan sa amin dati. Yung girlfriend ko, gano'n na sa bahay. Tapos, mas gusto niya pang kasama yung mga yun kaysa sa akin pag nasa bahay. Ay, grabe! Hindi, ano na siya, ibig ko sabihin mga ka-business, komportable siya sa mga tao sa paligid ko. Hindi siya nagger, hindi siya malayo sa mga kanong tao. Kung ito lang ako mga ka-business, hahanapin siya ng mga tao sa akin pag may ganong ganap. Sabi, saan si Dave? Saan si Dave? Saan si David? Ganun sila sa akin. Sabi ko, baka nasa kwarto niya, te. Baliktad na, no? Ayan. Ikaw naman. Pangilan na yan? Dapat na naman. Pangat na naman. Okay lang yan. Okay lang yun. Pangat na. Kumabi. Hindi naman sa akin ako. Tatlo yan, tatlo to. Eh, mga tanong pa naman ako. May bahagi ba ng sarili mo na hindi mo pa kayang ipakita sa akin? Wala. Lahat naman na ipakita ko sa'yo. Oo, lahat. Kanya kilala mo ako. Basta lahat ng ugali ko. Yun nga, actually medyo nahihiya pa ako nun eh. Kasi yung ugali ko. Alam ko na-disappoint siya sa akin. Ha? Saan? Kasi sa ugali ko, di ba, na minsan nagagalit ako. Hindi ko. Pag bagong gising lang siya mga kabisnes. Hindi kasi ayaw ko kasi ng mga ka-business. Pagka bagong gising ako, ayaw ko nung may stress sa utak ko. Ganun. Sabi ko sa kanya, ano ba yan? Kakagising ko lang, ganyan agad, ganyan. Siguro naman ako kay Papa. Nilaglag pa yun. Hindi, for reference lang. Na ayaw ko ng may nakakairita sa paligid ko pagka bagong gising ako. And end up nun, may magagawa akong mali. Masisigawan ko si ganito, si ganyan. Pero hindi naman siya lagi. Hindi naman. Sobrang once in a blue. Oo, ganun. Basta may time lang na ganun, na pag-gising ko, may problema agad. Doon ako medyo naiirita. Pero lahat mga kabisnes na ipakita ko. Eto. Admit something about the state of your mental health. Are you okay? Topic na yun na. Hindi, ito. Mental health mo lang. In general. Like, Sakto lang. Pero, oo, siguro nung nawala si Papa, doon talaga medyo nag-shaky yung ko. Parang ang lalim kasi pag sinabing mental health, no? Oo, actually may levels yan pagdating sa mental health. At hindi ko masasabi. Good, better, tapos bad, severe. Oo, at hindi ko masabi kung andun na ba ako sa level ng ganun. Pero hindi ko kasi alam kung anong Pero kung kakamustahin ako, sa mental health, like, mas madalas ka bang malungkot o mas madalas kang masaya? pantay lang. Pantay lang sila. Talaga? Oo. May times lang talaga na, pag mag-isa ako, ganun. Kaya iniiwasan ko maging mag-isa. Lalo pag nasa bahay ako. Ito kasi yun. Si Papa kasi yun. Yeah. Ayun lang. Kasi dito naman si Papa, wala naman akong issue sa mental. Oo, mga business. Wala talaga. Baliw yan. Hindi, actually, totoo yan. Napansin ko sa kanya. Malaki yung pinagbago niya sa personality niya nung nawala si Tito. Na dati hindi naman kami ganito. Masaya naman. Tapos bigla-bigla na lang kami. May mga times kasi mga kabisnes na kapag
ayun, di ba pumipitik yung lungkot? Hindi ko siya kinakausap, parang ayoko makapag-usap sa lahat. Kasi Bad mood ako ganun. hindi ko siya maintindihan. Tapos pag hindi ko siya naiintindihan, nag-outburst ako na bakit di mo ako nakausap? Tapos hindi ko naiintindihan kung ano bang nangyayari. Kasi hindi ko rin naman sinasabi sa kanya. So yun nga, sa communication nga. Hindi kasi ako pala sabi pag nalulungkot ako, wala akong pinagasabi. Pipilitin niya pa ako na yan, hindi ko na Pag napapansin ko na. Oo. Tapos ang ayaw ko, pag hindi siya nagsasabi. Kami medyo nagtataasan ng boses. Pero awa ng Diyos, ay natututunan ko naman na kapag ganito na yung ginagawa niya or na-handle mo naman. tapos mapapansin ko na, ano ko, pinaalala to. Tapos, ayan, so far, ano naman, stable pa naman, di ba? Stable pa naman. Hindi pa naman ako yung gusto lang laging sa sulok. Kasi merong kasing mental health stage na, na ayaw na ng mga tao sa paligid. Oo. At wala pa Worst case, gusto na nilang sapan sarili nila. Depression na yun eh. Depression. Wala pa naman ako sa ganun. At feel ko hindi ako magkakaroon ng depression. Kasi unang-una sa lahat, ba't ka ma-depress? Kasi, meron naman tayong Diyos na kayang gawin lahat para sa atin. Basta itiwala mo lang sa Kanya, magkaroon ka lang ng faith. Diba? Ayun na, dito na yung vlog, mga kapis. Sabi niya, sa harap daw siya ng pasukin natin. Ayun, pasukin natin. Okay. Wait lang mga ka-business, post lang tayo sa clip. Saan yung mga cards na ano? Ito ba yun? Okay, ilan na tayo? Unti na lang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na ba? Mga 7. Ako ba yung nagtanong? At with your mental health no? Ako na. Ikaw na. Tatlo na lang tayo. Hindi. Dalawa na lang sa'yo, be. Dalawa na lang ba? In times of argument, gusto mo bang makinig lang ako o do you need space before ako makipag-usap sa'yo? Parang dapat para sa akin. Hindi kasi, hindi naman ako nag-i-start ng argument eh. Most of the time. And, gusto ko... Ano ba yung pati na tanong? In times of, gusto mo bang makinig lang ako? Ikaw? Oo, ako. Ikaw. Both? Dapat balance siya, mga kabisnes. Isa yan sa mga natutunan ko. Before kasi, hindi kami nagkakaroon ng maayos na communication. Ang gusto ko lang, makinig siya sa akin. And, hindi ko masyadong napapansin yun sa side niya. And yeah, natutunan ko na ganun yung, ganun yung style ng, niya, ng pag-ayos sa mga problema na you need space. A little space. And so yun, bibigyan ko siya ng space, but after that space, we should talk. Yeah. Ano siya? Hindi rin mo siya pinapapasok? Hindi, pinapapasok. Okay? Next, ako naman. Ayun. Ano ang gusto mong marinig sa akin na sa tingin mo hindi ko masabi? Ano yung gusto mong marinig sa akin na sa tingin mo hindi ko masabi? Yung gusto ko marinig sa'yo na hindi mo lang masabi? Parang wala naman. Vocal ka kasi. Vocal kasi sa mga kabisnes. Lahat ng thoughts niya, lahat kapag malungkot siya, masaya siya, may plano siya. Hindi, kapag nag-aaway tayo, ano yung gusto mong marinig sa akin? Kapag nandun tayo sa point na sobrang stress na. Wala eh. Kasi pag nag-aaway naman po kami mga ka-business, siya, more on nakikipag-ayos. Hindi naman siya yung itatawa, di ba wala na lang, uwi na lang ako, wala namang ganun. Kaya parang kung may gusto pa akong marinig sa'yo, parang wala kasi nga vocal siya mga ka-business. Sa lahat. Vocal ka, wala ka naman yung feel ko na may kulang na, ito, di ba sinasabi sa akin ito dito. Wala namang ganun. Ganun yung personality mo eh. Last question. Ano ang favorite mong blessing na natanggap natin bilang couple? Ano na?
Ano ang favorite mong blessing na natanggap natin bilang couple? Si Gio. Yeah, si Gio. Si Gio. Kasi mga kabis, Pero kami ng anak-anakan. tinuturing kasi namin si Gio na Anak. anak talaga, na totoong tao. Pati yung mga kabis nung times na kailangan namin siyang ipabaksin. Kambagan kami, ganun. Para bang sa totoong bata. Yung pag dumadating pa yung time na parehas kaming walang pera. Ayun, parang nasa stage na kami na mag-asawa na makailangan kaming anak na follow check-up. Wait lang. Mahal pa kay cut mo nga muna. Wait lang mga ka-business, nandito na kasi yung graph. Dito niya ako makita. So, last one question naman na ako. Ay, last two. Ay, tama, last. Last na sa'yo, last na sa akin. Hindi, last na wala akong tatanong sa'yo. Here's the food! Ito na mga ka-business, dumating na after 1 hour. Tagal. Pero last question na ako. Last question naman na po. Paano kita napapasaya? In what way? Yan na naman. Sa lahat. Yun ulit. Hindi. Ano lang, may isa kang bagay na gusto mong ginagawa ko. Pag mga ka-business, mga mahal. Mga ka-business kapag gumagawa siya ng time para sa amin dalawa. Kasi ang love language mo ay Time quality. quality time! At isa pang nagpapasaya sa kanya mga ka-business, ito, pagkain. Basta yun mga ka-business talaga. Kasi gusto ko kasi yung lalaki yung mga ka-business. Gumagawa ng time para sa... Alam ko naman na hindi lang dapat puro lalaki ang gumagawa ng ganun. Kami tayo rin mga babae. Oo naman, mas nga siya, mga ka-business, lagi nga siya nag-aaya eh. Gusto ko rin yung gano'n. Parehas naman kami mahal. Mga ka-business na we always make time. For each other. Kasi, yung quality time na yan, mga ka-business, hindi yan luxury or privilege na dapat na tsaka mo lang gagawin kapag maluwag ka. Dapat yan intentional, mga ka-business. Yung mga couples dyan, kasi, mostly kasi, nagiging dahilan ng iba na kaya naghihiwalay sila is nanlalamig, mga ganun. And kapag yung quality time is nagiging neglect na lang, hindi na nagiging parang normal na lang lahat ng bagay, ganun. Yun kasi nag-i-start yung parang nag-fade na yung love unti-unti. Hindi dahil sa nag-aaway kayo, hindi dahil sa may malaki kayong problema. Parang wala kang problema eh, totoo lang eh. Pero pag wala yung quality time, parang doon nag-fade yung love ng silently. Baga. So yun na mga ka-business. Ano sagot ko ba yung tanong? Oo naman. Quality time. So yun na mga ka-business. Salamat ng marami. Ako Ako nga pala. Ikaw pala. Sorry. So yun. Nakompleto natin yung 10 questions. Salamat ng marami sa pagsama sa amin. Ngayon na mag-chill muna kami dito. Habang malapit na yung ulan. Tapos diretso tayo sa MOA. Time check tayo mga ka-business is 12:22. 12:22. So, kain mo tayo. Akin, kape at saka french fries and then double cheeseburger. Tapos abangan nyo mga ka-business, magkakaroon pala kami ng mga fitness vlog. Kasi mag-gym na kami. Kasi nga nararamdaman ko na malapit na yung kasal. Salamat na marami. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira. Happy time.